Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Wika namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Sabihin nga po ninyo, thank God I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Isa pa. Pag sinabi kong thank God we are blessed, gaganyan ang kamay natin, ha? Thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Tayo'y pinagpala ng Diyos sapagkat ngayon ang huling araw sa buwan ng Nobyembre. At salamat sa Diyos, nakatungtong tayo ng November 30. Amen? At bukas ay anong buwan na? Disyembre na. Tayo'y magpapasalamat sa Diyos sa ating mga natanggap sa buwan ng Nobyembre. Magpapasalamat tayo kay Jesus Nazareno. Bakit? Sapagkat hindi niya iniiwan ang mga nananampalataya. Amen? At si Jesus Nazareno ay tapat sa kanyang pangako. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Ngayong unang linggo ng Adbyento, tayo ay sinasamahan ng ating mga pagbasa
lalo tigit ng ating mabuting balita na pagnilaya natin ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Na sinabi sa ating mabuting balita ayon kay San Mateo, darating ang Panginoon, darating ang anak ng tao sa oras at panahon na hindi ninyo inaasahan. Sapagkat walang makaalam kung kailan darating ang Panginoon. Subalit tayo pinapaalalahan ng maging handa tayo. Bakit? Sapagkat pagdating niya at kapag tayo may ginawang mali, meron niyang katumbas na kaparusahan. Subalit, tayong gumagawa ng mabuti, pagdating niya, matutuwa tayo sa halip na takot. Bakit? Sapagkat ang dala-dala niya ay kaligtasan. At ito ang tema ng unang linggo, maging handa ako at maging handa tayo. Bakit? Sapagkat kung minsan, kapag hindi ka handa, nawawalan ka ng nawawalan ka sa ulirat, hindi mo alam ang gagawin mo, kumbaga talagang gulong-gulo ka. Subalit pag ikaw ay handa, sasabihin mo, sige, gawin ninyo sapagkat handang-handa ako. Parang examination lang ho yan ng mga estudyante. Bakit? Sapagkat ang mga estudyante, minsan, ang kanilang mga teacher o kaya yung mga profesor ay gumagawa ng surprise exam. Bakit? Ay sapagkat para malaman kung sila ay nag-aaral o hindi. Sa mga kumpanya at mga opisina, merong mga surprise visit ang mga boss natin. Bakit? Upang tignan kung tayo ba ay naka-align o nasa linya bang ating ginagawa o tayo ay tatamad-tamad. Kaya tayo pinapaalalahan ng maging handa tayo. Hindi lamang maging handa sa pagdating, na ikalawang pagdating ng Panginoon, kundi ako at tayo'y sinasabihan din, tayo ay nasa Adbyento na maging handa ako at maging handa tayo. Napakaganda ng larawan ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sapagkat mula sa pangitain ni Propeta Isaías, nakita niya na dadating ang panahon, ang mga tao ay aakyat. Saan? Sa bundok ng Panginoon. At doon ay wala ng digmaan. Doon ay makikita ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng tao. Sapagkat ang Diyos na ang maghahari sa lahat. Ito ang panalangin ko at panalangin po nating lahat na narito ngayon. Yan ang inaasahan ko at yan ang inaasahan natin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ang Diyos pa rin ang magtatagumpay sa huli. Amen? Kaya yung pangitain na yun, huwag natin tatagalin sa ating kaisipan na pagdating ng Panginoon, may totoong kapayapaan, may totoong pagkakaisa at wala nang gagawa ng masama sa ating kapwa. Yan ang ipinapanalangin natin. At kailan mangyayari yun? Ngayon. Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, tignan ninyo ang inyong katabi. Tignan ninyo ang inyong katabi, kita ko kayo. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka! Huwag kang matulog! Yan ang sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Huwag kang patulog-tulog. Bakit? Huwag kang pakampante sa iyong buhay. Bakit? Aba, kapag ikay naging kampante, kahit ang kasalanan mo, kampante ka na rin, ay papaano kung dumating ang Panginoon? Amen? Aba, kapag tayo may kasalanan at hindi natin napagsisihan at hindi natin to ikinumpisal sa Diyos, aba, iyan ang magiging mitsa ng ating kapahamakan.
Kaya nga sinasabi ni San Pablo, huwag kang tutulog-tulog. Amen? Yan, nagising kayo. O, kasi, tutulog-tulog eh. O, tinan ninyo ha, sabi nga may isang kasabihan ganito ang sinasabi, for an evil to triumph, it is enough that one man keeps silent. Para magtagumpay ang kasamaan, sapat ng manahimik ang isang tao. Aba, yan ay pagbubukas ng ating mga kaisipan. Bakit? Aba, kung lagi tayong mananahimik, ay magtatagumpay talaga ang masama. Kung tayo papatulog-tulog at hahayaan na natin mangyari ang hindi dapat mangyari, nako, magtatagumpay si Satanas. Kaya tayo pinapaalalahanin ni San Pablo, iwaksi na natin ang ating mga kasalanan. Iwaksi na natin ang mga ginagawa nating mali. Bakit? Sapagkat gusto ni San Pablo, lahat tayo ay maligtas. Amen? Sinong gustong maligtas? Taas ang kamay. Yan ang sinasabi ng mabuting balita. Maging handa tayo. Anong ihahanda natin? Una tigit sa lahat, ihanda ang ating mga sarili. Labas at loob. No? Pero higit sa lahat, yung loob ang unahin natin. Bakit? Ay darating ng Panginoong Hesus no? Naghahanda tayo sa Kanyang paggunita, sa Kanyang pagkakatawang tao. Kaya nga, pinakamaganda, ayusin muna natin ang ating mga sarili bago ang mga labas. Bakit? Sapagkat madaling ayusin ang panlabas, subalit sa loob, napakahirap ayusin. Bakit? Ang dami ko at ang dami nating pinaglalabanan. Subalit sabi nga ng Diyos kay Apostol San Pablo, kung kailan ka mahina, saka ako malakas. Ibig sabihin, may grasya ang Diyos na ibinibigay sa atin. May grasya ang banal na panahon ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. May grasya ang Adbyento na hihiling tayo sa Diyos na magkaroon ng pagbabago sa buhay ko at buhay nating lahat. Amen? Amen? Kaya, huwag na nating patulan ang mga taong nagsasabi na ang Noche Buena ay 500 pesos. Bakit? Sapagkat kung si Jesus ang kasama ko at kasama natin, tuloy pa rin ang Pasko. Amen? Sapagkat ang puso ng Pasko ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Amen? Yan ang ating babaunin pagkatapos ng banal na misang ito. Naghahanda tayo sapagkat ipagdidiwang natin ang pagdating ng Panginoon. Maghahanda tayo. Bakit meron pang ikalawang pagdating? Kailangan maging handa ako. At tayo ay nasa panahon na Adbyento, naghahanda tayo para sa masayang paggunita ng pagsilang ng Panginoon. Ang hahanda natin ng ating mga puso. Para pagdating ng Pasko, may 500 pesos ka man o wala, masaya tayo. Bakit? Sapagkat si Jesus Nazareno ang puso ng Pasko. Amen? Yan ang panalangin ko sa bawat isang naritong nagsisimba't mga deboto ni Jesus Nazareno. Maghanda tayo. Sa halip na takot ang manguna sa buhay ko't buhay natin, ang manguna ay espiritu ng pagbabago. Upang nang sa ganon, sa paghahandang ito, sa pagsilang ng Panginoon, masaya tayo. Dahil si Jesus Nazareno ang puso ng Pasko. Amen? 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 Pagpalain po kayo ni Jesus Nazareno.